ang may init na aksyon sa customs check. Koleksyon ng Bureau of Customs sa unang 4 na buwan ng taon. Pumalo na sa higit 300 bilyong piso. Target na 1 trilyong pisong kita ngayong taon, posibleng maabot. Palagay ko naman, kasi maigpit tayo ngayon, sunod-sunod yung mga nahuhuli natin. Nagiging mas maganda yung assessment ng ating mga tauhan, so mas mataas yung collection. Higit 430 million pesos na nakolekta ng Port of Aparri sa Cagayan. Record-breaking at sumobra sa kanilang target. Bureau of Customs nalaglag na sa listahan ng most complained government agencies batay sa pinakahuling datos ng ARTA. Higit 130 milyong halaga ng mga puslit na produkto, kabilang na ang asukal at bigas, nasabat ng customs sa Port of Manila. 2 babaeng pasahero mula Cambodia, timbog sa kakaibang pasalubong na nakatago sa kanilang mga bagahe. High-tech na pagdetect sa mga kontrabando, ilalatag na ng BOC sa mga pantalan at paliparan para masauta ang drug smuggling. 19 na luxury cars ng mga diskaya, hawak na ng BIR para sa tax investigation. Sa ating isumbong kay Komisyoner, para iwas sa aberya at hassle sa biyahe, alamin ang mga bawal pitpitin mula mismo kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Tips at checklist para sa mga first-time flyers, ibabahagi sa ating Know Before You Go. At sa good news tayo, Port of Batangas binigyang parangal dahil sa mahusay na serbisyo at maayos na kalakalan sa Calabarzon. Mula sa pagharang ng smuggling hanggang sa pag-iingat sa inyong mga balikbayan box, bawat container na dumadaan sa ating mga port may kwento ng malasakit at proteksyon. Hindi lang ito tungkol sa koleksyon o kumpiskasyon. Ito ay para sa inyo, sa mga biyaherong humihingi ng gabay, sa mga pamilya ng OFW na naghihintay ng padala, at sa bawat Pilipinong may boses na nais pakinggan. Dito, ilalatag natin ang katotohanan, aaksyonan ang inyong mga hinaing at ipapakita ang tunay na serbisyo publiko. Dahil sa Bureau of Customs, bawat kilos ay may saysay. Ako po si Carlo Lorenzo, sasamahan kayo at magsisilbing boses ninyo dito sa Customs Check! Sa Bureau of Customs, hitik ang mga aksyon at serbisyo publiko para sa proteksyon at kaligtasan ng bawat Pilipino. Pasadahan na natin ang mga kwento sa likod ng malalaking headlines dito sa Customs Balitaan. Record-breaking! Sa kabila ng mga hamon sa pandaigdigang merkado at suspensyon ng excise tax sa ilang produktong petrolyo, naitala ng Bureau of Customs ang kanilang pinakamataas na koleksyon para sa buwan ng Abril. Ang higit 8 bilyong pisong surplus nagresulta sa paghataw ng koleksyon ng ahensya para sa unang 4 na buwan ng taon. Narito ang report. Tumataginting na 86.4 billion pesos. Iyan ang kabuang nakolekta ng Bureau of Customs para sa buwan ng Abril. Mas mataas sa target nitong 78.6 billion pesos. Ayon sa BOC, ito ang pinakamataas na revenue performance na naitala nila para sa nasabing buwan. Dahil sa 7.8 billion pesos na surplus, pumalo na sa 325.80 billion pesos ang kabuang koleksyon mula Enero hanggang Abril.
higit na mataas kumpara sa 314.66 billion pesos na target para sa unang 4 na buwan ng taon. At yung surplus mismo, na nagkaroon ng surplus na 7.8 billion, napakataas noon. Natutuwa ako dahil noong January, masayang-masaya na tayo at pinagmamalaki natin ang surplus natin noong January, 1.2 billion. Yung surplus naman ng February, 700 million. Dapat mababa ang koleksyon ng February dahil sa Chinese New Year. Subalit, lumampas pa rin tayo ng 700 million. Yung kabuuan ng buong March na may gera, umangat pa rin tayo, nag-surplus pa rin tayo ng mahigit 1.1 billion, almost 1.2 billion din. Ngayong Abril, nakakagulat, 7.8 billion yung ating surplus. Kaya nagpapasalamat ako talaga. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ang record-breaking performance ng BOC ay bunga ng disiplina at integridad ng mga kawani ng kanilang mga tauhan sa iba't ibang pantalan. Sa kabila yan ng mga hamon sa pandaigdigang kalakalan, bunsod ng giyera sa Middle East at suspensyon sa excise tax para sa LPG at kerosene. Ang ibig sabihin niyan, nagiging mas mahigpit yung computation ng ating mga tauhan. Of course, nagmahal din kasi yung langis, just to be very accurate. Ano? At bumaba rin yung mga ilang volume ng ilang mga items ng ating ini-import. Ano? Subalit tumaas yung computations. Sama-sama na yung takot ng mga smugglers na mag-smuggle ngayon at yung mahigpit na pagko-compute ng ating mga tauhan, sama-sama na yan kaya't umangat yung ating collection. Bagamat tinatayang 5 bilyong piso ang mawawala sa kaban ng bayan kada taon dahil sa tax suspension, kumpiyansa si Nepomuceno na maaabot nila ang 1 trilyong pisong target para sa 2026 dahil sa mas mahigpit na kampanya laban sa smuggling. At tingin ko kaya naman, given the trend ng aming performance, yung mga port collectors, naniniwala ako na kaya namin makolekta, kaya nila ma-deliver yung inaasahan ng bansa na 1 trillion peso worth of collections. Tuloy-tuloy dapat ang trabaho. Ano? Sinasabi ko lagi sa kanila, yung iyong ginawa o yung performance is only as good as your last performance. Hindi po pwedeng maganda yung ginawa mo last month, ngayon relax ka na. Trabaho namin na maging consistent. Tuloy-tuloy dapat. Nakakatulong daw sa customs para sa magandang revenue performance ito ang mahigpit na pangungulekta, pinahusay na monitoring at patuloy na digitalization. Papasalamat ako sa ating mga tauhan, lalo-lalo na sa mga port collectors. Ano? Dahil ang record-breaking performances, ito, number 1, ito ang pinakamataas na koleksyon ng buwan ng Abril sa lahat ng mga taon. Ano? At yung January naman hanggang end of April, yung total na nakolekta natin dito, record-breaking yung kabuuan din yan sa buong napakahabang kasaysayan ng Bureau of Customs. Papasalamat ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa napakagandang ginagawa ngayon ng Bureau of Customs. Hindi lang ngayong Abril, ano? Since July last year, nagpapasalamat siya tuloy-tuloy. Maganda ang ating collection performance. Napakarami natin nahuhuling smuggled goods, ano? Lalo ang illegal drugs at ang mga agricultural smuggling, ang laki ng nagagawa natin. At yung modernisasyon na ginagawa natin upang talaga matigil itong problema sa BOC. Samantala, hataw rin sa koleksyon ng BOC Ninoy Aquino International Airport. Naitala rin nito ang pinakamataas na koleksyon sa isang buwan sa 4.39 billion pesos. Mas mataas ito ng 25% mula sa 3.5 billion pesos na target collection ng BOC na iya. Dahil dyan, binigyan ng Certificate of Commendation at Appreciation ang ilang opisina at tauhan bilang pagkilala sa kanilang kontribusyon sa record-breaking performance ng BOC na iya. Hindi rin nagpahuli ang Port of Iloilo. Nalampasan nito ang target na koleksyon para sa unang quarter ng 2026. Umabot sa higit 1 billion pesos ang nakolekta ng Port of Iloilo. Mas mataas yan ng 15% sa target nito. Ayon kay District Collector Nolis Santua Jr., nakatulong sa mataas sa koleksyon ng pantalan ang mahigpit na monitoring na dinideklarang halaga ng mga produkto at dedikasyon ng mga tauhan nito. Pasabog ang naging simula ng taon para sa Bureau of Customs Port of Aparri.
Sa unang 3 buwan pa lang ng 2026, sumipa sa higit 400 milyong piso ang koleksyon ng distrito. Halagang lagpas-lagpas pa sa kanilang itinakdang target. Narito ang report. Hindi naging hadlang ang tensyon sa Middle East para umarangkada ang Bureau of Customs Port of Apari. Sa kabila ng banta ng gyera na nakakaapekto sa pandaigdigang merkado, naging matatag ang pasok ng inangkat na langis sa naturang pantalan. Ayon kay District Collector June Barte, ang buwis mula sa oil imports ang nananatiling pinagkukunan ng malaking bahagi ng kanilang kita. Nagtuloy-tuloy ang pagpasok ng supply sa pantalan kaya nanatiling mataas ang kanilang koleksyon. Meron po kasi tayong depo dito. Pero nung previous quarters, yung oil kasi natin, hindi pa sila sa marketing kasi yun, ang trabaho natin dito, pag may dumating na fuel, tulungan mo silang mabenta. Kasi pag hindi nabenta yun, hindi tataas yung kanilang parating. Nitong Marso, pumalo sa halos 134 million pesos ang nakolektang buwis ng Port of Apari. Mas mataas ito kumpara sa target nila na mahigit 91 million pesos. Dahil sa sunod-sunod na surplus, umabot na sa mahigit 430 million pesos ang kabuang kita ng distrito para sa unang quarter ng taon. Higit doble ito sa inisyal na target na higit 190 million pesos lamang. Pero sa kabila ng tagumpay, aminado si Collector Barte na mas malaki pa ang potensyal ng kanyang distrito kung matutugunan lang ang kakulangan sa infrastruktura gaya ng breakwater sa pier para makadaong ang mga barko kahit may bagyo. Dumating ako dito, average 30 million. Kailangan namin angatin 200 plus. Ang gusto natin siya umabot ng 500 million a month. Kung tutuusin, mas malaki pa raw sana ang koleksyon sa Port of Apari kung sa kanila nagbabayad ng buwis ang mga importer sa Northern Luzon. Yun nga lang, dahil sa kakulangan sa airport at malalaking pier doon, napipilitang idaan ng mga importer sa Subic, Clark at Maynila ang kanilang mga kargamento kaya doon sila nagbabayad ng buwis. Para tugunan yan, isinusulong ni Collector Barte ang pagtatayo ng mga inland container terminal sa Northern Luzon. Kung wala kang pier, hindi dumarating sa iyo lahat at doon nakikredit sa ibang lugar yung duties and taxes na kinukonsume ng region. Then you must have an inland container terminal. Ang inland container terminals ang magsisilbing bagsakan ng mga imported goods para doon direktang magbayad ng buwis ang mga importer. Sa ngayon, ayon kay Collector Barte, suportado ng provincial government ng Cagayan ang proposal na ito ng customs at kasalukuyan na ring naghahanap ng mga investor para maisakatuparan ang proyekto. Alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na supilin ang smuggling sa bansa, mas pinahigpit pa ng Bureau of Customs ang kanilang pagbabantay sa mga pantalan. Nasabat ng Bureau of Customs ang tumataginting na 137 million pesos na halaga ng mga puslit na produkto sa Port of Manila. Kabilang sa mga illegal na shipment na ito ang mga agricultural products na direktang nagpapahirap sa ating mga lokal na magsasaka. Narito ang report. Bulto-bultong mga damit pang ukay at kahon-kahon ng peking sapatos. Ilan lang yan sa milyong-milyong pisong halaga ng smuggled goods na nasabat ng Bureau of Customs sa Port of Manila. Personal na sinilip ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang 25 container na idineklara bilang plastic racks pero siksik pala sa puslit na kagamitan sa pagtataya ng BOC. Aabot sa 137 milyong piso ang kabuang halaga ng mga produkto sa loob. Kasama rito ang higit 11,000 kahon na mga puslit na sapatos at luggage, lagpas 3,000 kahon na mga gamit pang ukay-ukay, 82 drum ng chemical na calcium carbonate at 5 palit ng iba't ibang hardware items. Pero ang pinaka-ikinabahala ni Commissioner Nepomuceno ang higit 7,000 sako ng asukal at malagkit na bigas na natagpuan sa loob ng container. Ang bili ng ating Pangulong Bongbong Marcos na higpitan ng ating mga tauhan sa Bureau of Customs yung pagpupuslit ng agricultural products dahil nga apektado nito yung ating local agricultural sector. Yung ating mga magsasaka,
merong krisis ngayon at lalong-lalo na dapat proteksyonan natin yung sarili nating mga magsasaka, yung kanilang kapakanan. Nangako si Commissioner Nepomuceno na kakasuhan ang nag-iisang consignee sa 25 container ng paglabag sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at Customs Modernization Tariff Act. Hindi rin maiwasan manghinayang ni Commissioner Nepomuceno kung legal kasi ang mga produkto, nakakolekta sana ng 37 milyong piso ang BOC. Pera na maaring gamitin sa mga programa sana ng gobyerno. Kinilala naman ni Nepomuceno ang naging papel ng National Bureau of Investigation sa operasyong ito at para patuloy pang palakasin ang kampanya kontra smuggling, opisyal na makikipagsanib pwersa ang Bureau of Customs sa NBI para matukoy kung sino mga pinanser at protektor sa likod ng operasyon. Hindi tayo papayag na yung mga tauhan lang ang habulan natin ang kaso. Nasasampahan natin ang kaso sa korte. Hindi to titigil kung driver, helper lang yung natin laging nahahabol or sino yung officially registered. So sa tulong ng NBI, sa mas malamang matukoy natin sino ang nasa likod, financier o protector nitong mga ganitong pag-smuggle o pagpupuslit ng mga bawal na o hindi tamang pagpapasok ng mga imported items. Hindi lang sa pagsawata sa iligal na droga at kontrabando nakatutok ang Bureau of Customs. Ngayon, mas pinalakas pa ng ahensya ang kanilang depensa laban sa mga wildlife trafficker o mga nagpupuslit ng mga protected at endangered na hayop at halaman. Sa katunayan, nagsagawa ng seminar ang Port of Clark kasama ang Global Wildlife Trade Monitoring Network na Traffic Southeast Asia para hasain ang kakayahan ng mga customs examiner mula sa Clark at NAIA pati na ang private air express carriers. Tinalakay sa aktibidad ang mga konsepto ng wildlife trade at ang mga nauusong modus ng mga sindikato, partikular na ang paggamit ng postal at courier systems sa ganitong iligal na kalakalan. Binigyang diin din ang mahigpit na pagpapatupad ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act at Customs Modernization and Tariff Act upang masugpo ang mga illegal na trader. Sa pamamagitan ng mga scenario exercise at workshop, tinuruan ang mga taga-customs sa tamang pag-detect ng wildlife trafficking sa loob ng mga shipment at kahit sa maliliit na parcel. Ayon kay Clark District Collector Jairus Reyes, mahalaga ang pagpapalakas ng frontline capabilities ng customs upang maprotektahan ang mayamang biodiversity o likas na yaman ng ating bansa. Susunod, Bureau of Customs natanggal na sa listahan ng mga pinaka-nirereklamong ahensya ng gobyerno. Mahigit 56 million pesos na halaga ng sabu na itinago sa mga pakete ng coffee powder nasabat ng BOC sa NAIA. 19 na luxury cars ng mga diskaya sasailalim na sa tax investigation ng BIR matapos i-turn over ng customs. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check. Nagbabalik ang Customs Balitaan. Sa kabila ng mahigpit na babala ng mga otoridad laban sa pagpupuslit ng iligal na droga, patuloy pa rin ang pagtatangka ng ilang biyahero na magpasok ng kontrabando sa bansa. Pero di sila makalulusot. Arestado ang 2 babae matapos mahuli sa kanilang mga bagahe ang milyong-milyong pisong halaga ng droga sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sa isang operasyon ng Bureau of Customs nitong nakaraang linggo, naharang sa Terminal 1 ang 2 babae na kakauwi lang galing Cambodia.
Hinalughog ng mga kawani ng customs ang kanilang mga bagahe kung saan imbis na mga keychain o souvenir, na diskubre ang mga pake-paketeng iligal na droga na pinaniniwalaang shabu. Bilang modus para makalusot sa inspeksyon, binalot ang mga droga ng carbon paper at ikinubli sa loob ng mga pakete ng coffee powder upang hindi agad maamoy o makita sa x-ray. Ayon sa BOC, umabot sa 56 na milyong piso ang kabuuang halaga ng nasabat na kontrabando mula sa dalawang sospek. Nasa kustodiya na ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga sospek na mahaharap ngayon sa mabigat na kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Gagamit na ng Artificial Intelligence o AI ang Bureau of Customs kontra drug smuggling. Ito ay para mas mapabilis at mapatindi ang pagdetect ng mga kontrabando sa mga shipment na pumapasok sa bansa. Ayon sa BOC, malaking tulong ang AI para punan ang kakulangan sa manpower ng ahensya lalo't bumubuhos ang mga kargamento dahil sa paglakas ng online shopping. Sa pagbisita naman sa Port of Clark, pinuri ng ahensya ang matinding performance nito laban sa illegal na droga. Sa unang 3 buwan pa lang ng 2026, pumalo na sa 246 million pesos ang halaga ng nasamsam na droga sa Clark. Higit na mas mataas ito kumpara sa 188 million pesos na kabuuang huli sa buong taon ng 2025. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos, bahagi ang AI sa modernization program na itinutulak ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno para paigtingin ang koleksyon ng buwis at sugpuin ang mga transnational crime. Pag ginamitan mo yan ng AI and the latest available technologies worldwide, bukod sa mahuhuli natin yung mga nagpupuslit at hindi nagbabayad ng tamang buwis, yung mismo mga ipinagbabawal kagaya illegal drugs, halos ma-isisiro natin yan. Napakalaking bagay talaga ng AI yan. Bagong mukha at mas maayos na serbisyo, ito ang ibinandera ng Bureau of Customs matapos silang opisyal na malaglag sa listahan ng mga most complained agencies ngayong unang kwarto ng taon. Malaking pagtalo nito mula sa pagiging bahagi ng top 10 nung nakaraang taon. Ang sikreto sa likod ng pagbaba ng mga reklamo at red tape, ang agresibong digitalization at mga bagong sistemang nagpabilis sa daloy ng transaksyon sa ahensya. Narito ang report. Hindi na kabilang ang Bureau of Customs sa listahan ng top 10 na most complained na ahensya ng gobyerno sa unang 3 buwan ngayong 2026. Batay ito sa pagsusuri ng Anti-Red Tape Authority o ARTA mula Enero hanggang Marso ngayong 2026. Para sa BOC, patunay ito na mas marami na ang nasisiyahan sa kanilang serbisyo. Malayo ito sa resulta ng 2025 year-end report kung saan nasa ika-10 pwesto pa ang ahensya sa mga most complained national government agencies. Ang pagbabagong ito ay bunga umano ng kanilang digitalization kung saan 96.99% na ng kanilang core processes ang automated. Masaya ako personal at masaya rin ng mga taga-BOC na nawala ang Bureau of Customs doon sa listahan ng ARTA ng mga tinatawag na most complained agencies. Subalit, hindi dapat magre-relax ang taga-BOC. Ang imahe kasi, kadugtong lang yan ang magandang pagsisilbi. Hindi po pwedeng unahin yung image building bago pagsisilbi. Yung pagsisilbi, dapat mag-improve talaga yan, gumanda, at susunod talaga yung imahe, automatic yun. Matatandaang tinutukan ng ahensya ang agarang pagpaparating ng libo-libong natenggang balikbayan boxes sa mga pamilya ng ating mga OFW. Sa ngayon, halos ubos na ang backlog sa iba't ibang pantalan. Bukod sa serbisyo, pinaiigting din ng BOC ang kampanya kontra smuggling at iligal na droga para sa seguridad ng komunidad. Sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno, ilang digital upgrades ang inilunsad. Una, ang Enhanced E-Travel Customs System para sa paperless clearance ng mga biyahero sa airport. Ikalawa, ang Electronic Certificate of Payment o ECP system para sa mas mabilis na registration ng mga imported na sasakyan sa LTO. At ikatlo, ang Origin Management System o OMS para sa automated na pag-issue ng mga permit sa mga export goods.
Para sa transparency, nandito ang One Client Portal para sa real-time updates ng mga shipment. Kasama rin ang Online Tax Estimator, isang tool upang maging transparent ang bayaran at maiwasan ang overcharging. Mas pinadali na rin ang pagsusumbong sa pamamagitan ng isumbong kay Commissioner online platform. Dito ay mas mabilis ang filing at tracking ng publiko sa kanilang mga reklamo real-time. Salit na pumunta sila sa ARTA, nagpunta sila doon sa isumbong kay Commissioner or doon sa hotline ng BOC or doon sa mga port collectors, nagkaroon sila ng tiwala, kahit nagpunta na sila, direkta na nagsusumbong at na-action na naman natin. Sa tulong naman ng ePay system na integrated sa Land Bank, nagkaroon ng online payment settlement upang mabawasan ang face-to-face transactions na madalas pagmulan ng red tape. Ang BOC ay madalas inirereklamo noon dahil sa korupsyon at inefficiency. Ngunit sa pamamagitan ng automation, pinatutunayan ng ahensya na hindi lang bilis kundi integrity ang kanilang hatid. Mula Enero hanggang Abril ngayong taon, nakasabat ang BOC ng tinatayang 2.53 billion pesos na halaga ng iligal na droga. Kabilang dito ang 30.78 million na halaga ng ketamine sa Port of Clark at 250 million na halaga ng shabu sa NAIA na itinago pa sa mga bumbilya. Hindi rin nakapalag ang mga smuggler matapos masamsam ang 1.8 billion pesos na halaga ng mga puslit na sigarilyo noong Marso. Matatandaang noong 2025 umabot sa 61.7 billion pesos ang kabuuang halaga ng kontrabandong nakumpiska. Dahil automated na ang sistema, mas nabawasan ng fixing o korupsyon na siyang pangunahing inirereklamo ng publiko. Alinsunod sa bilin ni Pangulong Bongbong Marcos, ito ang layunin ni Commissioner Nepomuceno na tuluyang burahin ang negatibong imahe ng customs at maprotektahan ang ating mga komunidad. Nagkaroon kami ng pagkakataong mas mapakinggan sila or talagang nabawasan or both. So, kung ano man yung tamang dahilan, ang dapat gawin ng BOC, nagagawin namin, ituloy lang yung mga ibinigay naming mga avenues upang makapagsumbong ating mga kababayan at aksyon na namin yun. Pangalawa, pagbutihin pa yung trabaho upang mawala na talaga yung mga dahilan na inirereklamo na ating mga kababayan. Sumasailalim na sa investigasyon ng Bureau of Internal Revenue ang labing-siyam na mamahaling sasakyan ng mag-asawang kontratistang sina Curly at Sara Diskaya. Matapos ang transaction audit ng Bureau of Customs, ang mga luxury vehicles na ito na nauugnay sa higit 7 bilyong pisong tax liabilities ay opisyal nang itinurn over para sa susunod na hakbang ng BIR. Narito ang report. Nasa ilalim na ng Bureau of Internal Revenue ang 19 na mamahaling sasakyan ng mag-asawang Diskaya matapos ang opisyal na turnover ng Bureau of Customs. Ang hakbang na ito ay may kaugnay sa 7 bilyon at 100 milyong pisong tax liabilities ng mag-asawang kontratista. Ayon sa BOC, bahagyang mga ito ng 32 sasakyan na isinailalim sa kustudiya noong September 2025 para sa investigasyon. 13 sa mga ito ang isinailalim sa forfeiture proceedings dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act kung saan kumita ang pamahalaan ng higit 100 at 2 milyong piso mula sa isinagawang subasta. Sa isinagawang transaction audit ng customs sa natitirang 19 na sasakyan, lumabas na sumunod naman ang mga ito sa importation requirements tulad ng pagbabayad ng tamang buwis at duties at kompleto ang dokumento. Dahil dito, itinurn over na ang mga ito sa BIR para sa hiwalay na investigasyon sa hindi nabayarang buwis ng mga Diskaya. Yung natitira namang mga sasakyan, may mga dokumento na pinagbayaran. Subalit, alam nga natin na napakalaki ng katanungan, saan ba galing yung pinambili nila ng mga sasakyan na to? Kaya hindi makakapayag ang pamahala natin na basta rin natin bitawan itong mga sasakyan na to. Kaya ito ay tama, nararapat lang na ibigay natin to sa BIR kasi ang BIR ay naghahabol ngayon ng yung tinatawag na assets o pagmamay-ari ng pamilya Diskaya upang mabawi man lang kahit papano mula sa kanila yung pera ng bayan. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, tapos na ang tungkulin ng BOC dito kaya maaari nang ipagpatuloy ng BIR ang kanilang sariling proseso.
na-seize na natin yung mga kalahati ng sasakyan at yung kalahati naman nasa BIR. Kaya't wala nakalusot. Nagpasalamat naman ng BIR sa Customs para sa maayos na koordinasyon upang matiyak na dumaan sa tamang proseso ang kaso. From theories to applications, yan ang ibinida ng Bureau of Customs Port of Iloilo sa kanilang paglahok sa ginanap na Trade Pulse 2026 nitong Abril sa West Visayas State University. Sa ilalim ng temang The Heartbeat of Global Markets and Student Innovation, detalyadong ibinahagi ng BOC ang mga kritikal na proseso sa pag-export, requirements at mga compliance rules na dapat tandaan. Hindi lang teorya kundi practical tips at karaniwang challenges na nararanasan ng mga exporters ang tinalakay upang mas mapalawak ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa industriya. Ang nasabing inisyatiba ay layong bigyan ng sapat na know-how ang mga estudyante kung paano maipapasok sa international market ang mga produktong Pinoy tungo sa pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Pangarap mo bang pasukin ang mundo ng Customs Administration pero hindi mo alam kung ano nga ba ang ginagawa sa loob ng Bureau of Customs? Well, hindi ka nag-iisa. Bukas na ngayon ang BOC para sa mga estudyanteng gustong makita kung paano nga ba ang aktwal na takbo ng trabaho sa ahensya. Katunayan, binuksan ng BOC ang kanilang pinto para sa 26 na first-year students ng Asian Institute of Maritime Studies. Sa isang educational tour, inikot nila ang iba't ibang opisina at ipinakita sa kanila kung paano ang proseso ng import at export. Hindi lang sila basta nakinig, dinala rin sila sa Customer Care Center para makita mismo kung paano magtrabaho ang mga frontliner. Layo nitong imulat ang ating mga future customs professionals kung gaano kahalaga ang kanilang papel sa ekonomiya at sa pagsigurong ligtas ang mga produktong pumapasok sa bansa. Kung interesado rin ang inyong paaralan na makapag-tour sa Bureau of Customs, maaaring dumawag sa BOC Cares Hotline na naka-flash sa inyong screen. Alam niyo ba na isang proud Malabueño pala ang kasalukuyang pinuno ng Bureau of Customs? Kamakailan lang nagbalik hometown si Commissioner Ariel Nepomuceno para magsilbing guest of honor at keynote speaker sa event ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa Malabon. Sa unang general membership meeting at induction ceremony ng Malabon Business Community, naging emosyonal at inspiring ang mensahe ng komisyoner. Binalikan niya kung paano sa pinalaki ng kanyang mga magulang sa Malabon na siyang naging pundasyon niya sa tapat na pagserbisyo sa publiko. Para sa kanya, dala-dala niya hindi lang ang kanyang pangalan kundi ang karangalan ng Malabon. Kaya naman, accountability at integridad ang kanyang core principle sa trabaho. Nabigyan din ng induction ang 80 bagong miyembro ng PCCI Malabon. Ang payo ni Commissioner sa kanila, wag na wag ikompromiso ang integridad at laging maging innovative para sa patuloy na pag-unlad ng negosyo sa kanilang lungsod. There are principles that you should never compromise. Principles that once you face yourselves in the morning, kaya nyo sabihin sa sarili nyo, yung lahat ng pinangangako ko, ginagawa ko. A vibrant Malabon will help a vibrant national economy, and let's make our city proud, and I'm proud of Malabon. Thank you. At yan ang mahahalagang impormasyon na inyong dapat malaman at patuloy naming babantayan. Ang inyong Bureau of Customs, katuwang ninyo sa seguridad at tunay na serbisyo publiko. Hanggang sa susunod na Customs Balitaan! Susunod! Pasalubong na bawal, wag ituloy! Mga pagkain at gamot na bawal iuwi mula abroad. Alamin mismo kay Commissioner Ariel Nepomuceno. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check! Every year, thousands of motor vehicles enter the country, each requiring accurate validation, proper tax assessment, and coordinated processing across agencies. As the workflow evolved, some steps remained manual or handled separately, creating opportunities to make the process even more connected and seamless.
In line with Commissioner Ariel F. Nepomuceno's integrity, accountability, and modernization, or IAM movement, and in close partnership with the Land Transportation Office, the Bureau of Customs takes that important next step today. We proudly launch the Electronic Certificate of Payment, or ECP system, a new and engineered platform from the BOC's Management Information Systems and Technology Group to optimize and streamline the motor vehicle importation process. The ECP system integrates all major stages: submission, validation, processing, and transmission into one secure and automated workflow. Duties and taxes are automatically verified through the BOC's E2M system, while enhanced review mechanisms ensure that only validated and tax-compliant vehicle information is sent to the Land Transportation Office for registration. With the valuable support and collaboration of the LTO, a real-time feedback link with the Land Transportation Management System is now in place, strengthening interagency coordination and enabling faster, more seamless exchange of information. For stakeholders, the system offers simpler, more transparent processes, online registration, real-time tracking, and complete audit logs that reinforce visibility and institutional integrity. The ECP system also expands coverage to all motor vehicle transactions, including replacement parts, ensuring consistency and accuracy across the entire workflow. With this launch, and guided by the IAM movement, the Bureau of Customs moves confidently toward a more connected, technology-enabled, and citizen-focused future, delivering better service for stakeholders and the Filipino public. Nagbabalik ang Customs Check. Aminin na natin, hindi kumpleto ang bakasyon o pag-uwi ng ating mga OFW kung walang bitbit na pasalubong. Yan na ang ating tradisyon, di ba? Pero alam nyo ba na yung regalo na akala nyo ay simpleng sorpresa, posible palang maging sanhi ng inyong aberya sa airport? Para hindi mauwi sa kumpiska o kaso ang inyong mga padala, lilinawin mismo yan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno dito sa Isumbong kay Commissioner. Bahagi na ng kulturang Pilipino ang pag-uuwi ng pasalubong. Hinding-hindi mawawala sa bawat maleta nating mga Pinoy ang tsokolate, pagkain at gamot para sa ating mga mahal sa buhay. Pero teka, paano kung ang pasalubong mong dala ay ipinagbabawal pala? Actually, hindi lang papasok sa Pilipinas yan. Kahit pa-abroad yung ating mga kababayan. Nasisita rin tayo madalas abroad. Paminsan-minsan, pag nakatapat ka ng mabait na customs official sa ibang bansa, napalusot ka, hindi ibig sabihin nun, hindi bawal yon. So, pagpasok mo naman sa Pilipinas, ganun din. Kasi ang dahilan niya, halimbawa, nagdala ka dito ng meat products, ng mga pagkain na karne. Ang dahilan kung bakit hinihigpitan yan ng BOC, dahil yan naman ay patakaran ng Department of Agriculture, ano? Ang mga regulasyong ito na ipinatutupad ng Bureau of Customs ay may basehang batas. Ayon sa Republic Act 9296 o Meat Inspection Code, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok ng karne at agricultural products ng walang kaukulang permit at quarantine clearance. Ang mga produktong ito kasi baka may dalang virus o peste na makasisira sa ating lokal na agrikultura. Dahil upang mabigyan ng proteksyon naman yung ating bansa, ang ating mga mamamayan, na huwag magkaroon ng mga peste rito sa atin or sakit na maaaring mapahamak tayo pare-pareho. Kaya hinihigpitan yon. Hindi dahil sa ayaw lang natin. Kapag nakapasok ang mga sakit na ito, maaaring maapektuhan ang ating lokal na produksyon mula sa baboy at manok hanggang sa mga pananim.
Magre-resulta ito sa pagkalugi ng ating mga magsasaka at posibleng kakulangan sa supply ng pagkain sa bansa. Again, ang dulo talaga nito upang maproteksyonan tayong lahat na huwag magkaroon dito ng peste o malawakang pagkasakit yung ating mga agricultural industry. Una-una, kawawa rin ating mga farmers, hog raisers, yung growers ng mga manok. Kailangan proteksyonan ng bansa yan. So yan, trabaho ng BOC, maunawaan natin yan ng ating mga babae. Kahit alam natin na gusto lang naman nila magbigay ng pasalubong, kaya lang talagang masisita yan. Maging ang mga prutas na karaniwang binibili sa ibang bansa ay hindi basta maaaring ipasok nang walang quarantine clearance. Kaya payo ni Commissioner Nepomuceno, wag nang ipilit ipasalubong kung walang permiso. Kung gustong-gusto nila yung prutas na, lalo Thailand, di ba, uso doon yung mga pinaganda na, malalaking atis, seedless. Kung gusto nyo, kainin nyo na doon sa Thailand. Makakabili ka naman dito eh. Opo. Yung mga dumaan ng quarantine. Pero kung ipapasalubong mo lang at wala ka naman permiso at ibebenta mo, masisita ka talaga. Pagdating naman sa mga gamot at vitamins, para sa personal na paggamit lamang ang pinapayagan. Kapag ang dami ay lampas na sa normal na konsumo, ituturing na itong komersyal na pagpasok ng produkto na nangangailangan na ng pahintulot mula sa FDA. Unang-una talagang, lalo na kung commercial quantity, kukumpiskahin talaga yun. Okay. Kapag napakarami pa nun, baka maparatangan ka pang nag-smuggle. Yeah. So pag smuggling yan, may mga kaso ka Iba pa po yan, pagkaharapin. mas mabigat. Kapag may nadiskubreng bawal na produkto sa bagahe, automatic na kukumpiskahin ang mga ito. Pero higit sa kumpiska, kung mapatunayan na ang dalang produkto ay para ibenta, pwede itong mauwi sa kasong smuggling. Hindi lang multa ang posibleng harapin, kundi pati na rin ang pagkakulong. Kaya't maganda talaga, sundin nila yung batas, alamin nila yung mga patakaran, at kung meron sila ipapasok na in commercial quantity, ipagpaalam na talaga nila yun. Magkaroon na sila ng disclosure. Ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang problema ay ang tamang deklarasyon. Ang hindi o hindi tamang pagdedeklara ng dalang produkto ay itinuturing na paglabag sa batas at maaaring magdulot ng mas mabigat na parusa. Unang-una, gusto natin yung mga kababayan natin, malakas ang ating samahan sa mga pamilya natin, gusto natin magpasalubong. Normal yan sa mga Pilipino. Mahal mo si tatay, si nanay, kapatid mo. So, normal yan. Pagpangpasalubong. Subalit, napakahalaga na malaman ng ating mga kababayan na ano yung mga dapat at hindi dapat ipangpasalubong sa ating mga kababayan. Alamin nila yun upang yung kasiyahan na intensyon nila ay maging maganda kaysa mauwi doon sa pagsisisi kapag hindi sila naging tapat doon sa kanilang mga iniuwi dito sa ating bansa. Hindi hadlang ang batas sa pagbibigay ng pasalubong. Ito ang nagtitiyak na ang bawat pag-uwi ay ligtas, legal at walang kapahamakan sa ating bansa. Sa tamang kaalaman at pagsunod, napoprotektahan hindi lang ang inyong biyahe, kundi ang kalusugan at kabuhayan ng bawat Pilipino. May sumbong o katanungan? Tumawag sa mga numerong naka-flash sa inyong screen o i-click ang website ng Isumbong kay Commissioner. Susunod, first time lilipad, iwas hassle at iwas kaba sa airport. Hihimayin natin sa Know Before You Go. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check. We will modernize, we will transform our Bureau of Customs. That's my commitment to you. Napakaraming magagaling at matitinong empleyado ang Bureau of Customs. So I'm taking advantage of our occasion today to remind you, along with the wearing of our uniforms, that we mean business. Pagbubutihan natin sabay-sabay ang Bureau, and you have my commitment that what I'm asking for you, those are the same things that me and my team will be doing
We will pursue integrity in our jobs. We will be accountable for our decisions, and we will definitely modernize our Bureau of Customs. With your help, we will deliver this to our communities. We will deliver this to the Republic. Importante itong araw na to dahil pinagpaguran natin ng September pa, di ba? Muli, July kami namuna dito sa Bureau of Customs. Isa ito din sa napaharali natin suliranin na dapat ayusin. Regarding naman po sa tulong na naibigay po sa amin ng DOC, especially po ni Commissioner Rizzo, overwhelming po kasi napakadami po niya na nakapag-usap sa amin. Parang one of us din po siya. So napakasaya po namin na madali po siyang nakita. Kasi usually po pag sinabing government or customs, mahihirapan kami naman. Pero sa pinakita niyo po na dito na face-to-face po, importante po yun. Hindi yung basta lang po kami na communicate po. Pero napakahinarap po kami. Kasi sobrang po namin po. Sobrang grateful po kami na binigyan po ito ng pansin ng DOC po. Provide ka kagad. And then, ang Bureau of Customs, i-remit namin yan sa Bureau of Treasury. Hindi yan maiiwan sa BOC. So pag yan na sa Bureau of Treasury na, magagamit yan sa mga programa para sa ating mga kababayan. I'd like to congratulate everyone for our 124th anniversary. Ang ambisyon ko to be able to deliver 3 major programs for the President and for the Republic. First, of course, we will have to fully digitalize the BOC, our processes. Panahon na para ayusin natin yan. Pangalawa, we have to introduce and implement forcefully sometimes policy interventions. And then lastly, we have to do the necessary organizational improvements, mainly restructuring of the BOC. We will move forward together so that after 1 year or more, we will have a BOC that have people, personnel officers who work proudly with integrity and with accountability, and we will have a modern BOC. Nagbabalik ang Customs Check. First time mo bang sasakay ng eroplano? Nakaka-excite, pero aminin natin, nakakalito rin ang dami ng pila at proseso sa airport. Pero don't worry, hindi mo kailangang mangapa. Narito ang step-by-step guide para maging smooth at stress-free ang inyong first flight. Alamin natin yan para lagi kayong handa dahil dapat
Know before you go. Overwhelming at nakakakaba minsan para sa mga first-time traveler ang pagsakay ng eroplano dahil sa mga prosesong dadaanan sa airport bago ang mismong flight. Narito ang ilang dapat tandaan para hindi kayo malito. Una, siguraduhin muna na kumpleto ang inyong travel documents bago umalis, gaya ng passport na hindi bababa sa 6 na buwan ang validity, e-travel registration, at ang inyong ticket at visa kung kinakailangan. Mainam din na pumunta sa airport 3 hanggang 4 na oras bago ang mismong flight. Alamin din ang tamang terminal ng iyong flight dahil magkakaiba ang assignment ng mga airlines sa NAIA terminals. Pagdating sa airport, ipakita ang pasaporte at itinerary sa entrance at ihanda ang mga bag para sa initial security check. Kung hindi pa bayad ang travel tax online, magtungo sa TIEZA counter bago mag-check-in. Sa check-in counter, i-drop ang baggage at kunin ang boarding pass at gate number. Sunod, dumaan sa immigration para sa passport stamping at maging handa sa mga tanong tungkol sa iyong biyahe. Dadaan ka rin sa final security check kung saan kailangan ilabas ang mga gadgets at siguraduhing walang liquid na lalagpas sa 100 ml. Paghuhubarin ka rin ng iyong suot na sapatos. Pagkatapos nito, diretso na sa boarding gate dahil karaniwang nagsisimula ang boarding 30 hanggang 45 na minuto bago ang alis ng eroplano. Kaya bago ka bumiyahe, siguraduhing handa at alam mo ang mga proseso sa airport para iwas abala. Know before you go. Isang paalala mula sa Bureau of Customs para sa ligtas, maayos at stress-free na biyahe. Susunod, sa ating good news tayo, Port of Batangas pinarangalan dahil sa mahusay na serbisyo at pagsasaayos ng kalakalan sa Calabarzon. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik pa ang Customs Check. Sa bawat balikbayan box, sa bawat imported goods, at sa bawat pasalubong mula sa ibang bansa, may isang ahensya na nangangasiwa at nagbabantay sa lahat ng mga produkto o kalakal na pumapasok at lumalabas ng Pilipinas. Ito ang Bureau of Customs o mas kilala natin bilang Customs. Sa tuwing nagpapadala ng balikbayan boxes ang ating overseas Filipino workers sa kani-kanilang mahal sa buhay, nakaagapay ang Bureau of Customs upang maihatid ng tama ang mga kahong bunga ng kanilang pangarap at paghihirap sa ibang bansa. Kaya't ang pinagkatiwalaan ng OFWs na forwarders o mga negosyante ang siyang dapat na magbayad ng mga kaukulang buwis na sinisingil ng shipping lines, airlines at operators ng ating pantalan at paliparan na kasama na sa binayaran ng ating OFWs. Ang buwis na ito ay makatutulong para mapondohan ang mga proyekto ng pamahalaan para sa mga Pilipino. Sa tuwing may binibili naman tayong imported items sa iba't ibang e-commerce sites, katuwang din ang Bureau of Customs para siguraduhin maprotektahan ang mga mamimili laban sa fake goods at siguruhin makarating ng maayos ang mga inorder na produkto. Ang mga negosyanteng importer naman ang siyang dapat magbayad ng kaukulang buwis sa gobyerno kung ang import tax ay kasama na sa binayaran sa pag-check out ng inyong items. At sa tuwing may bitbit na gamit o pasalubong ang mga turista papasok ng Pilipinas, nakabantay ang ating Bureau of Customs para mapigilan ang pagpasok ng mga iligal at peking mga produkto. Ang Bureau of Customs din ang unang depensa ng bansa laban sa iligal na droga sa ating mga border.
Sinisigurado ng ahensya na walang makapupuslit ng kahit na anumang makapaghahatid ng panganib sa seguridad, sa ekonomiya, sa kalikasan at sa kalusugan ng mga Pilipino. Ang mga buwis na binabayad sa ahensya ng customs ang siyang ginagamit ng ating gobyerno para pondohan ang mga proyekto para sa edukasyon, para sa mga ospital, para sa paggawa ng mga kalsada, at para sa iba pang serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Hanggat may mga ipinapasok at inilalabas na mga produkto sa ating bansa, makasisigurado tayong nariyan ang Bureau of Customs na handang magserbisyo ng tapat, ng may integridad at buong pusong poprotektahan ang bawat Pilipino. May nais ka bang iparating kay COM? I-report na yan kay COM. Bureau of Customs. Serbisyong may integridad. Nagbabalik ang Customs Check. Pinarangalan ang Bureau of Customs Port of Batangas dahil sa kanilang mahalagang ambag sa pagpapalago ng ekonomiya sa Calabarzon. Pinuri naman ng business sector ang Bureau of Customs dahil sa mga reformang nagpapadali sa proseso ng mga importer. Narito ang report. Sa isang natatanging pagtitipon para kilalanin ang kontribusyon ng trade partners, binigyang parangal ng Asian Terminals Incorporated o ATI Batangas ang Bureau of Customs, Port of Batangas nitong nakaraang buwan. Tinanggap ni District Collector Carmelita Talusan ang Award of Appreciation para sa ahensya. Ayon sa ATI, mahalaga ang naging papel ng port sa pagtataguyod ng epektibong operasyon sa daungan, pagpapabilis ng kalakalan at pag-ambag sa patuloy na paglago ng Port of Batangas. Nangako naman si Collector Talusan na ipagpapatuloy ng BOC ang pakikipag-ugnayan sa port operators, importers, exporters at iba pang stakeholders para sa mas maayos at transparent na serbisyo. Samantala, nagpahayag naman ng buong suporta ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa BOC dahil sa pagpapaluwag sa importer accreditation. Sa ilalim ng Customs Administrative Order No. 01/2026, pinalawig na sa 3 taon ang validity ng accreditation mula sa dating 1 taon lamang. Ayon sa PCCI, malaking tulong ito para mabawasan ang administrative delays at mabigyan ng mas mahabang panahon ang mga negosyante na tutukan ang kanilang operasyon. Isa pang pinuri ng PCCI ang automatic renewal system para sa mga qualified importers gaya ng Authorized Economic Operator at Super Green Lane. Layunin ng mga programang ito na pabilisin ang proseso at clearance ng mga shipment para sa mga kwalipikadong negosyante. Sa pamamagitan ng mas simpleng accreditation, automatic renewal at digitalisasyon, inaasahang mababawasan ang anumang aberya sa supply chain. Ang mga hakbang na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos at Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na paigtingin ang trade facilitation sa buong bansa. Isang oras na hitik sa aksyon, impormasyon at tunay na malasakit. Sa ating pagtatapos, baunin ninyo ang katiyakang ang inyong Bureau of Customs ay hindi lamang tanod ng ating mga hangganan, kundi kaisa rin ninyo sa pag-angat ng ating bayan. May tanong man o reklamo, asahan ng mabilis na sagot at tapat na aksyon. Dahil ang customs sa inyong kinagisnan ay ang customs na ngayon ay inyong maaasahan. Ako si Carlo Lorenzo. Magkita-kita tayong muli sa susunod na Lunes para sa mas malakas na balitaan at mas tapat na serbisyo publiko. Ito po ang Customs Check para sa bawat Pilipino, para sa bagong Pilipinas.